Tama si Jade. Hababuhay ako magiging anino ni Bea sa buhay mo. I was the reason she died. Kaya dapat lang talagang palitan ko siya. Pero alam mo kasi, madalas makasarili ako, Eros. And I'm sorry kung umiling ako ng higit kaysa sa dapat kong matanggap. Nagsimulang manubig ang mga mata nito. Kaya paano ko sasabihin sa'yo na nasasaktan ako? Na hindi ko ginusto ang lahat. Alam ko na kung bakit sobra kang nahirapan nang pakawalan siya. At alam ko na rin kung bakit mas pinili mong manatiling kasal tayo. From now on, you can call me sweetheart again. Isusuot ko ulit ang mga damit na gusto ni Bea. I can be her if you want. Huwag mo nalang iparamdam sa akin na mahal mo ko kasi hindi ko deserve na mahalin mo. Kasalanan ko pala kaya ka nasasaktan. Kung bakit ka nagalit doon at ginusto mong makipag-awalay sa akin noon. Antoinette! Pikang tawag niya dito. It's fine, Eros. Hindi mo talaga ako mahal. Umiling ito sa kamapait na ngumiti. Her tears keep running down her cheeks. Hindi niya alam kung ano dapat niyang sabihin, kung saan dapat siya magsimulang ipaliwanag ang lahat. Dala ng frustration ay naihilamos niya ang kamay sa mukha. Hayaan mo na muna ako. Gusto kong mapag-isa. Anya ng aktor lalapitan siya nito. Masakit para sa kanya makita ang asawang nasasaktan at nalilito. It all started because he married her para gamiting maging si Bea dahil kamukha nito si Bea. Mas gugustuhin niyang manumbat ito. Pero sabihin nitong hindi niya ito mahal, higit na sakit para sa kanya. Kulang pa rin ba ang efforts niya para maniwala ito na siya na ang mahal niya? Antoinette, ano pa bang kailangan kong gawin para lang paniwalaan mo ako? Nasasaktan rin kasi ako. Bakit di mo ako pakinggan? O kaya magalit ka na lang? Eros, paano ako magagalit sa'yo kung alam kong ako ang dahilan kaya nasaktan ka noon? I don't deserve your kindness. Kaya pwede mo ulit akong ituri bilang sa Bea. Hindi alam ni Antoinette kung para saan ang luhang sumungaw sa gilid ng mata ni Eros. Siya dapat ang umiyak at masaktan kaya hinayaan na lang niya itong tumalikod. Naiwan siya mag-isa sa silid ng kambal. Katahimikan. Nabasag ang nakabibinging katahimikan nang mag-ring ang kanyang phone. It was unknown number pero sinagot pa rin niya. Ikinagulat niya ang tawag na iyon mula kay Jade. How was it, Antoinette? Siguro naman natauhan ka na ngayon. Puno ng panunuya ang tinig nito. Samantalang noong huli sila mag-usap, sinabi pa nitong maging magkaibigan sila. Pero ipinadala nito sa kanya mga larawan noong aksidente nila ni Bea. 4 na araw na nakakaraan. Nalaman niyang hindi lang si Bea ang namatay sa aksidente. May isang matandang ginang pa ang nadamay. She can't remember clearly dahil nakainom siya noon. All she can remember ay ang nakakasilaw na liwanag, kasunod ay ang malakas na salpok ng kotse niya noon, tapos umiikot na ang paningin niya dahil nauntog ang kanyang ulo. She woke up in the hospital few days later. Na-injured ang paa niya noon, and she was right. Nagkukunwari lang si Jade para sa simpatsya ni Eros. Why do you hate me so much, Jade? Mahinang tanong niya sa babae. Wala na siyang lakas para makapagtalo pa dito. She had accepted her defeat at sobra siyang nasasaktan ngayon. At mukhang plano pa nitong pahirapan siya by reminding her of her pain. Isn't it obvious, Antoinette? Dahil ikaw ang nandyan at hindi ako. I hate you and Bea. Dahil pareho niyong inagaw sa akin sa Eros. Matalim ang tinig ng bawat salitang binibitawan nito. Napakapit siya sa Cobra Kama upang ilabas ang inis na nararamdaman. Mapait siyang umiti. Hindi naman siya dito nakikita. Naiintindihan ko na. Anya na ikinatahimik niyang kabilang linya. Napahigpit ang hawak niya sa kanyang phone. Nagagalit ka dahil hindi ka mahal ng taong gusto mo. Naiinggit ka dahil ako nasa pwesto na hinahangad mo. But to tell you the news, Jade, parehas lang tayo. Parehas lang tayong nagmamalimos ng pagmamahal sa taong pag-aari ng iba. Alam mo dahil kamukha ko lang sa Bea kaya ako nandito. So stop the fucking self-pity. Dahil kung para sa'yo, ako ang higit na talo dito. Ikaw, anong ipinaglalaban mo?
She hissed and laughed bitterly. You! Gumising ka na sa katangahan mo, Jade. Hindi ka rin mamahalin ni Eros dahil hindi rin ikaw sa Bea. Pinigil niya sa gawa dahil baka magising ang kanyang tulog na kambal. Kahit anong gawin mo, Eros will never love you. Kaya itigil mo ng kahibangan mo sa kanya because we can never replace Bea. Siya ang totoong mahal. Mapait niya sabi dito sa katinapos na ang tawag. Fuck you, Antoinette! Namumula mukhang sigaw ni Jade sa pinagtatapo ng anumang mahawakan sa kanyang harapan. Nagpasya siyang umuwi sa bahay ng magulang niya pero walang tao doon mula pa kahapon. Hindi na kasi binayaran ni Eros ang kondo na kinuha nito para sa kanya, kaya pikon na siya. Lalo na't paulit-ulit na naglaro sa utak niya ang muling sinabi ni Antoinette sa kanya. Gumising ka na sa katangahan mo. Hindi ka rin mamahalin ni Eros dahil hindi rin ikaw sa Bea. It was too painful kaya parang naninikip naman ang dibdib niya. Masyado na siyang maraming sinakripisyo para kay Eros. Kasalanan bang nagmahal siya ng higit? Gusto lang niya ng atensyon at pagmamahal pero bakit napakadamot sa kanya ng lahat? Ang pamilya niya na wala nang pakialam sa kanya. Sa Bea na inagaw sa Eros pati na ang pamilya niya. At sa Eros na hindi siya nagawang mahalin. Kahit anong efforts niya, mas pinili pa rin si Antoinette dahil ito ang kamukha ni Bea. Muli naglaro sa isipan niya ang tinig ni Antoinette. She found herself crying kaya sa inis ay binalibag niya ang base na nasa ibabaw sa tokador na lumika ng ingay sa silid. Marahas ang paghinga niya. Hindi rin siya mahal ni Eros. Wala sa sariling usal ni Jade. Totoo nga kayang hindi siya mahal ni Eros. Umiling siya. She must just be bluffing. Eros told me he loves you, Antoinette. Kaya manda ka sa akin. This time, I'll make sure na ikaw masasaktan at hindi si Eros. Tiimbag ang nasaan niya. Jade! Napaangat si Jade ng tingin sa tinig na iyon. It was Attorney Regalado, ang family lawyer na magulang niya. Nagtaka siya kung bakit naroon ito sa bahay ng magulang niya. Mukha pa itong namatayan sa itsura nito. What? Paasik na singhal niya dito. Nagsalubong ang tingin ni attorney nang iginala nito ang mata sa silid niya. We lost contact with your parent habang nasa laod sila 2 days ago. Pero nakita na kahapon ang katawan nila. Ano? Tila nabibingin tanong niya dito. Nakita na ang yata nila. At may sulat na iniwan ng iyong ina para sa'yo. Seryosong saad nito. Lito pa rin siya sa pinagsasasabi ni attorney kaya napabuntong hininga ang may edad na lalaki. Gusto ko malaman mo na kasama ang mansyon at ilang ari-arian na magulang mo. Ay collateral, lahat sa malaking utang na magulang mo sa bangko. Ano ba sinasabi mo? Nag-iinit ang bumbuna ni Jade sa mga sinasabi ng abogado. She did understand what was Attorney Regalado was saying, pero hindi niya matanggap iyon. Pinaglololo ko ba siya nito? Anong utang? My parents was rich. Bakit at paano? Matalim ang matang dalitigan niya ito. Matagal nang nalulugi ang kumpanya ng magulang mo, Jade. Ilang taon ka rin nanatili sa States at sa kanila ka umaasa. Yung mamahalin mong kotse, pati na mga gamit mong puro luxury items, at ang walang tigil mong pagbabakasyon kung saan mo naisip. It cost them so much debt, Jade. Nababanaag ang lungkot sa mata ni Attorney Regalado. He was his parents' friends. Pero paano ako? Saan ako pupunta kapag wala ng bahay? Nanlulumong napaupo siya sa sofa habang unti-unting nagsisingkin sa utak niya ang lahat. 2 taon na niyang kinonsidera ang sariling ulila mula nang tumigil ang allowance niya mula sa magulang niya. Yung condo mo at personal savings mo, nag-transfer ng kalahating milyon yung ina 2 days ago. I think that's the last money they have. Sabi ni attorney. Lumapit ito at inabot sa kanya isang sobre. Yung isa para sa'yo. Kaya hindi ko binuksan. And the other one was the declaration of bankruptcy para hindi ka habulin pa ng ibang pinagkakautangan nila. I hope you'll be able to start, Jade. You're on your own now. May 1 linggo ka pa para kunin ang personal mong gamit. Everything belongs to the bank now. Nasa bagay na rin ang magulang mo. Muling bumuntong hininga sa attorney. Alam mo bang may cancer ang papa mo, Jade? Para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa sinabi nito. Wala siyang nagawang sabihin hanggang sa mawala na si attorney sa kanyang harapan.
Noon lang niya nagawang hayaan ang pagpatak ng kanyang luha. At sa nanginginig na kamay niya, napatitig siya sa sobrang ibinigay ni attorney. Marahil siya lumunok at binuksan iyon. At sa nanunubig na mga mata, binasa niya ang sulat ng ina. Jade, anak, patawarin mo sana kami ng iyong papa. We were so wrong na hinayaan ka namin gawin ang lahat ng gusto. Kaya hindi ko na namalayang nauubos na pala ang lahat sa atin. We don't want to disappoint you, but what we did was wrong. Sana noon pa lang tinama na namin ang ginawa mo kay Bea. We knew you did cause the accident. Bea loves you so much at ganun din kami. Kaya lang taon ako nabubuhay sa matinding konsensya. Patawarin mo kami ng papa mo kung iiwan ka namin. If we don't do this, hindi ko rin makakayang mabuhay para mamalimos sa iba. Nagpadala ko ng sulat kay Eros at least. He had the right to know why Bea died at bakit muntik na maaksidente ang asawa niya. I thought, if we give you everything you want, magiging masaya ka. But I was wrong. We were wrong. Hindi ka namin binaliwala dahil hindi ka namin mahal. We were just trying to make you realize that things aren't always meant to come your way. May limitasyon ng mga bagay sa mundo, Jade. Sana'y umuwi ka man lang kahit wala na kami maibigay sa iyo ng papa mo. Namimiss ka rin namin. Namimiss na din kitang makausap, anak. Pero dahil wala na kami maibigay, nagagalit ka. Nagwawala ka. It was painful for us to see you in pain. And it was even more painful knowing my only daughter had caused pain to someone's life. Mauna kami ng papa mo sa utang, anak. Wala na tayong kahit na ano. I'm sending you my last gift for you. May sakit ang papa mo. He had cancer and he's dying at ayokong maiwan niya ako mag-isa. Kaya mas gugustuhin ko sumama na lang sa paglisay niya. We're so sorry, Jade. Mahal ka namin, anak. Walang tigil ang pagpatak ng luha ni Jade matapos niyang mabasa ang sulat ng kanyang ina. Ganun ba ako kasama? No, it's not true. I'm dreaming, right, Mama? Papa! Malakas na sumigaw si Jade sa kapatakbong pumunta sa silid ng kanyang mga magulang. Pero ang malamig na hangin ang sumalubong sa kanya. The room was dark and it felt empty. Pasalampak na napaupo siya sa sahig habang ang kamay niya nakahawak sa doorknob at nanginginig. Her tears kept falling endlessly. Mama! Papa! Mapait na ungol niya. Hindi to totoo, di ba? I'm so sorry. At habang panay ang pagtangis ni Jade, parang agos ng tubig ang huling pag-uusap nila ng ina. Bakit walang allowance ko? Muntik na ako mapahiya sa mga kaibigan ko. Galit niyang usig sa ina. I'm sorry, Jade. Hayaan mo't bibigyan kita next week. Wala pa akong tulog, anak. Ang papang mo kasi... Ano naman pakialam ko kung hindi ka natulog? Ay, kainis talaga kayo. Noon kapag si Bea, kahit hindi nang hihingi, binibigyan niyo. Kahit hindi mo siya anak. Sikmad niya sa ina. Naiinis siyang mukha itong haggard na ewan. Jade, kapatid mo rin si Bea. At anak, ang tagal ng patay ng kapatid. Matigilan mo na nga kakasabi ng kapatid ko ang babaeng yun. I hate her! Inis niyang sabi sa ina. Jade, bakit hindi mo subukang magtrabaho? Saka nagmamodel ka naman, di ba? Gosh, kulang ang sinasahid ko sa expenses ko. Kaya I decided to quit. Besides, nandito na sa Eros sa bansa. I'm staying where he is staying. Balo walang saan niya. Paano kung wala na akong maibigay sa'yo, anak? What? Eh di ano pang silbi niyo sa akin? You told me you can give me everything I want. You promised that? Malditan niyang saan ay kinatubig ng sulok ng mata ng kanyang ina. Asan ba kasi si Dad? Lagi na lang siyang wala dito. Buisit naman eh. Sa inis niya, iniwan niya na ang ina. Biglang tumulo ang luha ni Jade na maalala ang ina. It was the last conversation she had with her dahil hindi na siya dito binigyan ng allowance.
Buti na lang, Eros was generous with her. Paano na ako ngayon? Tila may kung anong ilaw na nasindihan sa utak niya na maalala niya sa Eros. Saka nagmamadaling inayos ang sarili. Ano to? Kunot ang tanong ni Eros sa kanyang secretary. Padala ko ng courier. Ano to saka siya iniwan? Wala siya sa mood dahil hindi na naman siya pinansin ng kanyang asawa. Kahit naman masama loob niya, hindi naman niya kayang tiisin si Antoinette. Kaya kahit ang lamig nito sa kanya, sinisika pa rin niyang lambingin ito. Kaya madalas sinasadya na niyang nasa tabi niya lagi ang kambal kapag lalapitan niyang asawa, para lang hindi siya nito matanggihan. Muli siyang napatitig sa plastic pouch na nasa harap niya. Ano naman kaya to? He found himself opening the pouch at isang white envelope ang nasa harap niya. Kunot noong binuksan niya iyon at ganoon na lang ang gulat niya nang basahin ang sulat na naroon. Napatayo pa siya, dala ng labis na pagkagulat. It was Mrs. Crystal Durano, ang ina ni Jade, at halos manlambot siya sa nabasa. The accident was orchestrated by Jade at humihingi ng tawad ang ginang dahil hindi ito nagsalita. Kagad tinawagan ng ginang pero ang abogado nito sumagot at mas ikinagulat niya ang balita mula dito. Totoo bang si Jade ang... Hindi na niya nagawang tapusin ang tanong niya sa abogado. Oo, Eros. Piniling itago ni Crystal ang sekretong iyon. Sana'y mapatawad mo sila. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan niya. Matapos sabihin ni attorney ang lahat sa kanya, he too was manipulated. Napaniwala siya sa mga kasinungalingan ni Jade. He felt sorry for Bea pero wala na rin naman siya magagawa. He just hoped Jade will do the right thing in the end. Bandang hapon ay nagpasya na siyang umuwi. But to his surprise, Jade was waiting near his car in the basement. Nakadama siya ng iritasyon. Kung hindi pa sinabi ni attorney na may sarili itong kondo, hindi pa niya malalaman ng totoo. He was helping her dahil madalas nitong sabihin na pinabayaan na ito ng pamilya nito. He never meddled her personal affairs. Hindi naman siya nag-uusisa na sabihin nitong wala na itong mapupuntahan dahil lagi nasa ibang bansa ang magulang nito at ayaw nitong mag-isa. How did he end up believing all her stupid lies? At naroon pa ito ngayon sa harap niya. Eros, please help me. Naiiyak na sabi nito. Help you? Sarcastic ang tanong niya dito. How can you do that to Bea? At pati ang asawa ko'y tinangka mong saktan. I'm cutting all my ties with you, Jade. Kalimutan mo nang minsan naging magkaibigan tayo. Madilim ang mukhang saad niya dito. Eros, mag-isa na ako ngayon. Wala akong mapupuntahan. Please, I'm begging you. Huwag mo akong... Stop lying now, Jade. Sinabi na sa akin ni attorney ang lahat. I even received the letter from your mother. Ramdam niya ang pagtangis ng kanyang bagang dahil doon. Hindi totoo yun, Eros. Matitiis mo bang mag-isa ako? Ha? Mahal kita, Eros. Please. Patawarin mo na ako. Sama ni Jade na nagsimula ng umiyak. Iniwan ako nila, Mama. I just wanted you to love me. Aktong yayakapin siya ni Jade nang umiwas siya. May asawa na ako, Jade. And maybe kahit wala si Antoinette, hindi ko rin nakikita ang sarili kong mahalin ka. Nangigit sa gusto mo. I can't love you. Nahigit sa nararamdaman ko para kay Antoinette. Pero hindi siya naniniwalang mahal mo siya, Eros. Nabubulagan ka lang kasi kamukha siya ni Bea. Ako na lang ang mahalin mo. Hahayaan ko maging ama ka pa rin ng... Stop it, Jade. Matagal ko nang nakalimutan si Bea. Antoinette is Antoinette to me. She's my wife at siya na ang magiging ina ng mga anak ko. Kaya please, tigilan mo na to, Jade. Magkaroon ka naman ng konting respeto para sa sarili mo. Frustrated na saad niya dito. Kung ganun, Eros, better just die. Nagulat siya na maglabas si Jade ng barila. Bigla siyang kinabahan dahil doon. Bumili sa ansikdo ng puso niya. Jade looked serious habang nakatutok ang baril sa kanya. Nagsimula na itong lumuha pero galit ang nababaka sa mata nito. Kung hindi mo ko kayang mahalin, hindi rin ako papayag na maging masaya si Antoinette. Nalilisik ang matang saad nito. Parang ibang tao na ang babaeng nasa harapan niya. She's not the Jade that is sweet and caring. Tuluyan na itong nilamon ng selos at inggit. You think she would care if I die now? Antoinette hates me.
Ayaw niya akong paniwalaan kahit na anong gawin ko. So, be it. Just kill me then, Jade. Kung ikasasaya mo. Kung hindi pa sapat sa'yo na ilang taon nang napahamak dahil sa aksidenteng ginawa mo kay Bea noon. Lakas loob na humakbang siyang palapit dito. He knew he's being impulsive. Forgive me, Antoinette. At hanggang kailan mo planong parusahan ang asawa mo, Antoinette? Usig ni Amy sa kanya. Dinalaw siya nito at ng araw na iyo'y hindi natuloy ang kasal nito dahil hindi raw nakarating ang lalaki. Bakit ikaw? Hindi mo rin tanggapin si Dixon? Balik tanong niya dito na ikinasimangot nito. Iba ang issue namin ni Dixon. Friend, mahal ko siya pero ayaw niya ng commitment. So bahala siya. Wala akong plano makipag-sex sa kanya hanggang ma-expire ang matres ko. Magkaiba kami ng gusto. Kaya mas mabuti na maghiwalay na lang kami. Mahabang detalye nito. Pero ikaw, mahal ka ni Eros. May mga anak kayo. Ikaw lang itong hindi mapatawad ng sarili mo. Aksidente nangyari noon. Wala kang kasalanan. Biktima ka rin. Kumbinsi nito. Don't be too hard on yourself. Ikaw din. Baka magsawa sa iyong asawa mo. Pananakot pa nito. Guilty pa rin ako, Emmy. Kasalanan ko pa rin dahil hindi ako nag-ingat at naging brat ako noon. Noon yun, Antoinette. Iba na ngayon. May mga anak na kayo. 4 na nga agad eh. Kaya kung ako sa'yo, kausapin mo ng asawa mo. Give him chance. Para mapatunayan niya na ikaw na talaga ang mahal niya. Puntahan mo na siya. Ako na muna magbabantay sa mga kids. Taboy ni Emmy sa kanya. Gusto ko na rin magkaanak, no? Saglit siyang hindi makapagsalita pero natagpuan niya ang sarili nag-aayos para puntahan ang asawa niya. Nagpa-drive siya kay Mang Pilo. Nagpaantay na lang siya sa entrance pero pagdating niya sa opisina ng asawa ay kaalis lang umano ito, sabi ng secretary nito. Kaya nagdesisyon siyang sundan ito sa basement. Naisip niyang tama si Emmy, baka masyado na siyang pinarurusahan ng kanyang sarili. Kita at naman niya ang efforts ng kanyang asawa. Kahit ilang araw na niya itong laging binabalewala, panay pa rin ang suyo nito. Baka nga siya na ang may problema. Pagbukas ng lift ay kita niya ang matipunong likod ni Eros na nakatayo lang. Biglang sumiklo ang puso niya pero ikinatigil niya ang tinig ng kanyang asawa. You think she would care if I die now? Antoinette hates me. Ayaw niya akong panawalaan kahit anong gawin ko. So be it. Just kill me then, Jade. Kung ikasasaya mo, kung hindi pa sapat sa iyong ilang taon ang napahamak ng dahil sa aksidenteng ginawa mo noon kay Bea. Nanlaki ang mga mata niya sa narinig. Rumagas ang takot sa kanyang puso nang masilip niya ang baril na hawak ni Jade at nakatutok sa kanyang asawa. Akala mo nagbibiro ako, Eros? Hindi ako papayag na maging masaya ka sa piling ni Antoinette. You don't love her. Ginagamit mo lang siya. She's not Bea. Sigaw ni Jade dito. Sino ka para husgahan ako, Jade? Hindi mo alam ang paghihirap kong mahanap si Antoinette noon. Pero ikaw, pinigilan mong lahat ng iyon. Mahal ko si Antoinette at kahit patuloy niya akong tanggihan, mamahalin ko pa rin ang asawa ko. Kaya kahit patayin mo ko, wala pa rin magbabago. Hindi pa rin magbabago na nararamdaman ko para sa kanya. Matinding takot ang namayani sa puso ni Antoinette nang humakbang sa Eros palapit kay Jade. Nanginginig ang kamay niyang tinawagan ng security office ng gusali. It was emergency numbers na nakatalaga lamang kung sakaling may hindi inaasahang pangyayari kaya hindi mo kailangang magsalita o anuman. It will cause alarm sa security office at matatrace ka agad ang location ng caller. Napatingin siya sa camera. Gumalaw. Hindi niya alam kung ano magagawa niya kaya humakbang siya upang matigilan lang dahil sa malakas na putok ng baril. Malakas na napasigaw siya ngunit kasunod noon ay ang pagbagsak ni Eros. Her heart almost stopped at tila bumagal ang takbo ng lahat. Mabibilis ngunit mabibigat na yabag ang narinig niya. Pero hindi na niya nagawang tingnan ang paligid dahil ang puso't isipan niya ay nakatuon lang sa lalaki na liligo ng sariling dugong nakahiga sa malamig na sahig. Dinig pa niya ang sigaw ni Jade nang may mga security nang umagaw ng baril nito. Eros! Luha ang sigaw niya ng daluhan ng kanyang asawang ngumiti. Saka tinawag ang pangalan niya kahit napakahina noon bago ito nawala na ng malay. Parang piniga ang puso niya dala ng matinding takot na lumukob sa kanyang pagkatao. Namamanhid ang katawan ni Antoinette dala ng labis sa takot na umaalipin sa kanya.
Let me go! Dinig niya sigaw ni Jade habang ang buong atensyon niya ay nakay Eros na naliligo na ng sarili nitong dugo. Nanginginig ang kamay niya but she was able to cover his wound near his chest. Takot na takot siya at patuloy ang paglandas ng kanyang luha. Papatayin din kita, Antoinette! Demonyo ka! Tumigil ka na, miss! Sigaw na isang boses kay Jade. Nasaan ang ambulansya? Ang medic! Seryosong mando na isang lalaki naka-uniforme. Antoinette! Agaw atensyon na lalaki sa kanya. Hindi na niya makita ang mukha nito dahil puro luha ang kanyang mga mata. Nanginginig rin ang kamay niyang nakahawak sa dumudugong sugat na Eros sa dibdib nito. Please, tulungan mo ang asawa ko. Sama niya sa lalaki. Mabilis ang kilos ng mga lalaki na nailipat sa Eros sa stretcher at siya naman pagdating ng ambulansya. Hindi niya alam ang mga sumunod na pangyayari para siya tinatangay na lang ng agos. Natagpuan na lang niya ang sarili nasa hospital habang nanatili pa rin sa tabi niya ang lalaki naka-uniforme. Antoinette! Ang boses ni Kuya Ian ang gumising sa pagkatulala niya. Pinupunasan pala ni Kuya Ian ang dugo sa kanyang kamay. Salamat sa tulong, Ray. Napaangat siya ng tingin sa lalaki lumapit sa kanila ni Kuya Ian. Ang lalaki naka-uniforme na parang isang security officer. Kuya, Seros. Sa wakas ay nagawa niya magsalita. Malakas pa rin ang kaba ng dibdib niya dahil ang takot. Nasa operating room pa siya. Magagaling ang doktor niya kaya maliligtas nila sa Eros. Pag-assure nito sa kanya pero muli na naman siyang naiyak kaya niyakap siya ni Kuya Ian. Ako nang bahala sa babae iyon. Sapat ang record sa CCTV para maparusahan siya sa ginawa niya. Dinig kong sabi noong tinawag ni Kuya na Ray na nagpaalam na kay Kuya Ian. Ilang sandali pa'y dumating si Dad Martin, ang kanyang ama. Bakas ang labis na pag-aalala sa mga ito. Noon naman lumabas ang nurse kaya napatayo siya. Doc Ian, kailangan natin ng dugo. Type B positive ang pasyente. Wala daw available na ganoon type sa blood bank ng ospital. Kaya ko na. Diba? B positive ako. Mabilis na suhestyon niya. Hindi siya papayag na mamatay ang ama ng kanyang mga anak at hindi maaari mawala sa Eros sa kanya. Muli na naman siyang umiyak. Hindi ka pwede, Antoinette. Wala pa 3 buwan mula ng mga nag-breastfeed ka pa. Hindi pwede mag-donate ang bagong panganak. Sagot ni Kuya Ian ay kinanlumo niya. Ako po, B positive po. Kapwa sila napatingin sa cute na babaeng nakatayo sa tabi ni Liam. Yun ang kasama ni Liam sa restaurant na minamatyagan nila, Dixon at Eros noon. I heard what happened from Ray. Paliwanag ni Liam. Willing ka ba mag-donate ng dugo para sa anak ko, iha? Makasalungkod sa tinig ni Dad Martin. Opo, sir. Sigurado ka ba? Usisa ni Liam sa babaeng katabi nito. Oo naman. Masiglang sabi ng dalaga na nakatitig sa kanya. Ayokong umiyak sa ate Antoinette. Sabi nito na ikinagulat niya. Salamat, iya. Masayang saad ni Dad Martin sa dalaga na hinawakan pa ang kamay nito. Anong pangalan mo, iya? Ako po si Bea, sir. Sumunod ka sa akin, Bea. We need to test your blood first. Yakag ni Kuya Ian sa dalaga na kaagad naman sumunod. Wala na siyang pake kung kapangalan pa ni Bea ang magliligtas sa kanyang asawa. Naging tahimik sila sa nakalipas na oras. Bakas ang tensyon sa bawat isa sa kanila. Lalo na siya na ilang ulit nang nagdasal para sa kaligtasan ng kanyang asawa. 3 oras ang matuling lumipas. When the operating door swung open, 2 doktor na halatang pagod ang lumabas doon at seryoso ang muka. Lalo siyang nakadama ng matinding takot. Kamusta ang ano ko, Doc? Napatayo pa si Dad Martin at lumapit sa mga doktor. Siya naman ay napigil ang paghinga. Ang lakas ng kabog ng kanyang puso. Hindi maganda lagay ng pasyente. It's up to him now. If he'd survive. Malapit sa ugat sa kanyang puso tumama ang bala. Ililipat na siya sa ICU ngayon. Let's pray for his recovery. Paliwanag ng doktor kaya lalo siyang nanlumo. Sko! Naiiyak na usal ni Dad Martin na napaupo pa sa bench na naroroon. Pare, matapang sa Eros. Makakaligtas siya. Hindi niya iiwan ang kanyang mga anak at asawa. Pag-assure ni Dad dito. You think she would care if I die now?
Anthony hates me. Ayaw niya kong paniwalaan kahit na anong gawin ko. So be it. Just kill me, Jade. Mula kung saan, ay tila narinig niya ang sinabi ni Eros kanina, kaya muling bumatak ang kanyang luha. Nagtungo siya sa ICU matapos siya makapagbihis ng hospital gown. Dumaan pa siya sa disinfection room para masigurong walang bakterya o alikabok na kumapit sa katawan niya pagpasok niya. Matinding habag ang umaatake sa kanya nang makita niya ang ilang tubong nakakabit sa katawan ng kanyang asawa. May aparatos rin sa tabi nito na tumutunog para i-monitor ang heartbeat ni Eros. Maingat siyang naupo sa bilog na upuang nandoon. Sa kanya hinawakan ng kamay nitong walang nakakabit na dextrose. Eros, mahinang tawag niya dito. Gumising ka na. Please, don't leave me. Sabi mo matagal pa tayong mabubuhay para magkaroon tayo ng chance. Sinasayang nating panahon. I'll do everything. Kahit anong gusto mo, basta wag mo lang kaming iiwan, please. Hindi na ako magagalit pa. Hindi na rin ako magdududa sa pagmamahal mo para sa akin. Just don't leave me. Hindi ko kaya mawala ka sa buhay ko. Panay ang patak ng luha kaya pumiyok pa siya habang kausap niya ang wala pa ring malay niyang asawa.